Bauca, alay ni Nelly Gabon, Santa Clara. Para sa kaarawan ni Dominador Abais, alay ni Tessie Abais. Espesyal na intensyon, Benny Pereira Pineda. Pasasalamat at petisyon, alay ni Bert Estrellado Family. Para sa mga kaluluwa ni Joven and Carmen, Reynaldo at Alfreda, Marilu and Anita, Rufinito at Harold, Agaton at Rodolfo, Perpeto at Maria, Bernabe at Bonifacia, Eleuterio at Seriaca, Jose Nonong, Ernesto at Jose Jr., Edwin Dames at Ehenson, alay ng Buena Estrellado Family. Para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, alay ng Bert Estrellado Family. Para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, alay ng PWHS Daet Chapter. Misa pasasalamat, alay ni Alex Anemazo. Mga kapatid, sinasamahan natin ngayon si Zacarias sa pagbati niya sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon, ang araw ng tagsibol, na maghahatid ng liwanag sa sangkatauhang nasukluban ng kasamaan at kamatayan. Kaisa ng mga patriarka, propeta, hari, mga dukha at makasalanan at ng buong sangkatauhan na naghahanap ng tanda ng kaligtasan. At ngayon nababanaagan na natin ang mga unang sikat ng bukang liwayway. Tunay na ganap ang ating pagdiriwang sapagkat paririto na ang kaligtasan natin. Ang tagapagdiwang ng misang ito ay si Reverendo Padre Edward Rigore Jr. Magsitayo ang lahat at pagsimulan ang pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Lahat tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Berhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos na siya ang magtatayo ng tahanan para kay David, na nangangahulugan ng walang hanggang paghahari ng Diyos. Pakinggan natin ang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iniisip mo, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat ng mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw. Ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintang langit ang iyong katapatan. Tugon po. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong Na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo'y namamalagi. Tugon po. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay. Mataas na hari nitong daigdigan.
Laging maghahari ang siyaniyang angkan. Sintatag ng Magsitayo ang lahat at ating igalang ang Ebanghelyo ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kaniyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa huling araw na ng ating simbahan. Nawawala ang sound. Sino po sa inyo ang nakakumpleto ng simbang gabi? Taas ang kamay. Ay, perfect attendance. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sapagkat sabi nila, kapag nakumpleto mo daw ang simbang gabi, matutupad ang iyong kahilingan. Kung ano man po ang inyong hiniling, nawa po ay matupad ito sa inyong pagsisipag at pagpupuyat sa pag-attend ng ating mga simbang gabi. Ang mga kabataan po ngayon ay mahilig sa K-pop. Alam niyo po yung K-pop? Lalong-lalo na po yung sikat na banda ngayon, yung BTS ba yun?
BTS. Sino po dito ang fans ng BTS? Taas ang kamay. Ay, nahihiya. Marami naman dyan. Yung tipong kapag nakita nila yung isang member ng BTS, sasabihin nila, ay, nakita ko na pwede na akong mamatay. Ano? Yung si Kim Jong-un ba yun? Kim Jong-un? Ay, hindi pala. Presidente pala ng North Korea yon. Si Kim Tae-yong pala. Kim Tae-yong. Yung iba naman, may tinatawag na bucket list. Anya. Mga listahan ng gagawin nilang kung ano bago man lang sila lumisan sa mundong ito. Sino po dito ang nakaranas ng magkaroon ng bucket list? Yung may pupuntahang lugar, may gagawin kung ano, at sasabihin nila na kapag nagawa ko ang mga ito, pwede na akong mamatay kasi natupad na ang mga gusto kong gawin, mga gusto kong puntahan, mga taong gusto kong makilala, at kung ano-ano pa. Yung tinatawag nilang bucket list. Isa yan sa mga pangarap ng nakararami, ang matupad ang kanilang bucket list. Ang matupad ang minimithing tao, bagay, lugar, o kung ano pa man ang kanilang hinihiling. Kaya meron silang tinatawag na bucket list. Sa ating ebanghelyo po ngayong umaga, ganito po si Simon ang karakter sa ating ebanghelyo. Kung nitong mga nakarang araw po, ang mahal na Birheng Maria ay may isang awiting kanyang ipinahayag sa ating ebanghelyo, yung tinatawag nating Magnificat. Ganun din po si Simon o si Zacarias. Meron din siyang awit. Actually po, yung ebanghelyo, yung kabuuan ng ebanghelyo na ating binasa ay ang kanyang awit. Yung tinatawag nating Simeon's Canticle or Canticle of Simon or Canticle of Zacariah. Ito ang awit ng katuparan ng pangako. Awit ng katuparan ng kanyang pangarap. Matapos niyang makita ng personal ang batang si Jesus, nasaksihan ng kanyang mga mata, nahawakan ng kanyang mga kamay, nasambit niya na pwede na siyang mamatay, na pwede na siyang mamahinga ng walang hanggan. Ganito po ang mga taong banal. Ganito yung mga taong totoong umiibig sa Diyos, totoong naghahangad ng kaligtasan. Ganito ang mga taong naghahangad ng biyaya ng Diyos. Kinakayang piliin ang kapayapaang walang hanggan sa langit dahil pakiramdam nila satisfied na sila sa buhay dahil nakaramdam na sila ng pagliligtas ng Diyos. Gusto ko pong magbahagi ng dalawang mensahe sa inyo para sa huling araw ng simbang gabi. Una, piliin natin ang biyayang hindi nauubos. Bukas po ay Pasko na. Mamaya po, meron na tayong midnight mass at sasalubungin na natin ang Kapaskuhan. Ang tanong po ay, ano po ba ang hinihintay natin sa darating na Pasko? Maraming regalo, maraming pera, hamon, spaghetti, carbonara, magandang damit, iba't ibang pagkain, mga material na bagay na ating matatanggap. Ito po ba ang ating hinihintay na darating sa atin sa Kapaskuhan? Bagong cellphone o kung ano paman. Bagamat ang mga ito ay magpapasaya sa atin at mapapangiti tayo at kahit papaano ay maiibsan ang ating kalungkutan, siyempre dahil may nakaalalang magregalo sa atin o kung hindi man tayo talagang nakakatanggap ng regalo noon pa man tapos may nagbigay sa atin, anong saya. Napakasaya at maganda sa pakiramdam. Pero sabi ko nga, ang mga ito ay material na bagay at pansamantala lamang. Ang bagong damit na ating isusuot pagdating ng araw ay kukupas din naman. Ang bagong cellphone, ilang taon lang, may bago na namang lalabas. Kaya papalitan na rin natin. Pagkain, ilang minuto lang naman, ubos na.
Ano po ba ang hinihintay natin sa Pasko? Mas mahalaga ang hindi nakikita. Ito po ba yung kasabihan na kung pamilyar po kayo sa... Ito po ay ginawa ng pelikula, pero ito po ay galing sa libro, yung The Little Prince, ano po, na Saint Antoine de Exupéry. Ang sabi niya po, mas mahalaga ang hindi nakikita. What is essential is invisible to the eye. Kaya ngayong Kapaskuhan, mas maganda na hintayin natin at tanggapin natin o piliin natin ang hindi nakikita. Mas mahalaga ang hindi nakikita at makaliligtas ng ating kaluluwa. Sa Kapaskuhan, tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Tanggapin natin si Jesus, ang biyayang walang hanggan. Siya ang biyayang hindi mauubos. Ano ang gagawin natin? Magsimba tayo. Kasi yung iba, kapag Pasko na, hindi na nagsisimba kasi nga sabi nila na kumpleto na nila ang simbang gabi. Kaya parang para sa kanila, exempted na sila sa Pasko kasi yung 9 days ay nakumpleto na nila. Mas maganda po na hanggang Kapaskuhan sa mismong pagsilang ng ating Panginoon, tayo ay mag-attend pa rin ng Santa Misa. Magsimba tayo, magkumpisal tayo, tumanggap tayo ng komunyon, magdasal tayo ng walang tigil, magpasalamat tayo sa lahat ng ating mga natatanggap na biyaya. Ito ang mga biyayang walang hanggan, mga biyayang hindi nauubos. Ang pangalawang punto po na gusto kong ibahagi sa inyo, magpasalamat sa mga tinanggap nating biyaya mula sa Diyos. Matatapos na po ang 2021. Marami tayong pinagdaanan sa buong taon at marami tayong dapat na ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ng mga biyayang tinanggap ninyo at kayo po ang mas magandang magpasalamat ng personal sa ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya at magpasalamat sa Kanya. Marami tayong tinanggap kahit nga yung hindi natin hiniling sa Diyos. Mapapansin na lang natin bakit ako nakakatanggap ng mga ito. Hindi ko naman hiningi. Hindi naman natin hiningi sa Diyos. Pero mapapansin na lang natin, bakit ako meron ito? Hindi po ba mga biyayang ating hiningi at kahit hindi natin hiningi ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sobra-sobrang pagpapala. Yan po ang dalawang punto na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong huling araw ng simbang gabi. Una, piliin ang biyayang hindi nauubos. At pangalawa, sa mga biyayang ito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, tumudulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban mo kami ng mga biyayang bumubukal sa iyong mabuting kalooban. Sa bawat panalangin ating itutugon, O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at tanglawan ng iyong liwanag, talino at kalakasan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at bigyang lakas ang mga nangihina. Paghilumin ang mundo mula sa pandemya. Pasiglahin ang mga nagdadalamhati at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at basbasan mo ang aming mag-anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus.
Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina't dalhin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa. Pagkalooban mo sila ng awa at pagpapatawad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama namin, palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at bighati upang matularan namin ang iyong pagiging bukas palad sa panahon ng aming kaginhawahan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at pagmamahal upang tulad ni Maria matanggap naming ganap ang Mesiyas na aming pinananabikan, ang iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawas ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ang Miss, gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa, ni Rexandro ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa ni na Father Florentino, Father Santiago, Father Aquilino, Father Domingo, Rosario, Wilfredo, Abdon, Apolonia, Agripina, Gregorio, Natividad, Crispin, Mario, Luisa, Oscar, Guillermo, Winfred, Carmen, Joben, Alfreda, Reynaldo, Bonifacia, Bernabe, Marilo, Anita, Seriaca, Eleuterio, Agaton, Jose Nonong, Maria, Perpeto, Rodolfo, Edwin Dames, Henson, Harold, Ernesto, Jose Jr., Finito, Aquino, Michael, Merly, Eliseo, Norma, Maria, Patricio, Susana, Casario, Alfonsa, Pedro, Sigonda, Segondina, Alicia, Dioscoro, Jose, Maria, Marlene, Eugenio Senior, Concepcion. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Imas-stress ngayon ang isang tricycle driver matapos ang ginagawang waran sa barangay. Imas-stress ngayon ang imas-stress ngayon. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumaiyo ang kapayapaan. Sumaiyo ang kapayapaan. Sumaiyo ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
matapos ang ginagawang water. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kaming magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po. Panalangin para sa halalan. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin, iligtas mo kami, Panginoon, Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa panloloko, pagsisinungaling at pagbaluktot sa katotohanan, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa panunuhol, kasakiman at sabwatan upang makapandaya, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa kawalang muwang sa panlilinlang at makitid na pananaw, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita. iligtas mo kami, Panginoon, Sama-sama nating idalangin, dinggin mo kami, Panginoon, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang aming budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang dignidad ng tao ay palagiang igalang, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang katuspalad at may hina ay pag-ukulan ng higit na pansin, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi ipagwalang bahala, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagdanais manungkulan sa pamahalaan. dinggin mo kami, Panginoon, Manalangin tayo, pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan. Ang politika ay iyong kaloob sa amin, isang panyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na kakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat para sa announcement. Ang schedule po ng ating midnight mass mamaya sa pagsalubong sa Kapaskuhan ay 8 o'clock ng gabi. Pero bago po yung midnight mass, meron pong
Christmas presentation na inihanda ang ating choir. Kaya inaanyayahan po kayo na umaga, magsisimula po ang Christmas presentation mamaya alas 7 ng gabi. Pagkatapos ng Christmas presentation, isusunod po yung Midnight Mass na pamumunuan ng ating mahal na obispo. Gayon din po ang schedule ng misa sa December 25. December 25 po kasi Kapaskuhan ay Sabado. Kung ano po yung schedule natin ng linggo, yun din po yung schedule natin bukas, Sabado. Kasi ito ay araw ng Pasko. 7 a.m., 9:30 a.m., 3:30 p.m., at 5:30 p.m. So same schedule, Saturday and Sunday. At sa linggo sana, mga kapatid, kahit nga mamaya, tapos sa linggo at bukas, magsimba, yayain ang pamilya. Sa linggo ay kapistahan ng banal na mag-anak, si Jesus, si Maria at si Jose. Kailangan nating i-present sa Diyos ang ating pamilya upang mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban na kaaya-aya at kalugod-lugod. At kung sino man po ang gusto pang tumulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette, makipag-ugnayan lamang po sa opisina. At kami po ay nagpapasalamat sa nagbigay ng tulong at suporta noong nakaraang linggo. Isang patunay na hindi naman pala talaga tayo madamot. Alam niyo po, nakakatuwa yung ibang tao na pumupunta sa opisina na nagbibigay ayon sa kanilang kakayahan para maiparating lamang sa mga nasalanta ng bagyo na tayo ay kanilang karamay sa kanilang pinagdadaanan. Salamat din po sa nagbigay ng tulong at suporta in kind and financial sa ating orphanage. Gayon din, noong December 21, nagbigay kami ng tulong din o gift giving sa mga kapatid natin, sa mga kapamilya nating katutubo o yung mga manide doon po sa Osmeña, Panganiban. Ipinaramdam din natin sa kanila, ang Pasko ay hindi lamang sa atin. Ang Pasko ay para din sa mga kapatid at kapamilya nating katutubo. Paalala lamang po, pakibantayang masyado ang mga personal na gamit na dala-dala sa inyong pagsimba. Pakicheck kung ito po ay inyong madadala, baka po ito ay inyong maiwan. Pinapaalam din po at salamat sa Simbang Gabi, sa live coverage ng 3 radio stations, ang DCAB AM 1233 kHz, ang kanilang station manager